kababayan, ako pag-usapan kasi natin dito yung warrant of arrest ni Marcoleta, mga kababayan. Ay, Mm. Kasi 'di ba Boss Ñolo, yung warrant of arrest ni kinakatakot nga ni Marcoleta ngayon. oh, Kasi nga 'di ba, parang ang pinapalabas niya sa media ngayon unti-unti silang inuubos dahil nga sa paparating na magiging hurado sila ng impeachment, 'di ba? oh. Mm. Kumbaga, pinapalabas ni Marcoleta na ginigipit nga daw ng administrasyon. Wala namang kinalaman ng administrasyon diyan, 'di ba? Walang kinalaman. Mm. Ano ba masabi mo ron, boss? Alam mo, yan ang tinatawag natin na dapat talaga arestuhin na yan. Kasi Mm. tandaan po natin mga kababayan, hindi po tayo ang may kasalanan sa ginawa niya. Tama. Proud na proud pa siya na hindi siya nag-declare ng kanyang yung nag-donate doon sa eleksyon, which is bawal na bawal po yun. Kasi nga po, at pag government official ka, ay ng anumang gift o regalo sa anumang paraan yan. Doon pa lang po, bawal na po yun. At siya, sinabi niya po na ano magagawa ko? Ayaw pabanggit ng kaibigan ko. Tama, diba? Maling-mali yun. Mali. Siya Yung pala siya mismo naglaglag sa sarili niya. Mm. Kaya kung aaresto siya, mas better, di ba? Kasi public trust ang pinag-uusapan dito, di ba? Imposible naman na walang hihinging 'di ba? Tawag dito, yung nag-donate sa iyo, nakapalit, 'di ba? Meron at meron 'yan. Yun yung iniiwasan ng Marcoleta dito, mga kababayan. Mabuko siya kung ano bang kasunduan niya dun sa nag-donate sa kanya, 'di ba? Kaya itong warrant of arrest na to na i-release very soon sa kanya, na inaasahan na rin niya. Recorded ba to? Live. Tapos? Okay, itong inaasahan nga niya na warrant of arrest daw na i-release sa kanya. Kasi nakatunog na siya na very soon, baka this week lumabas na diba? Tsaka yung kung napanood mo na ba yung video ni Andaya? Oo. Di ba nandun siya? Oo. Pinapalabas nila ngayon na ngayon na yung flood control. Kaya, na nakakagulat daw, na breaking daw history. Ang tanong natin dito, mga babayan, saan ba nagsimula yung pattern ng flood control? Tama. Na mismo, nandun po si Marcoleta kasama si Andaya noon, nang i-expose nila yung 332 billion flood control na sa panahon ng Duterte administration. Kaya nga po, ang sinasabi natin, ang flood control na to, hindi to galing sa Pangulong Bongbong Marcos. Bagko si Pangulong Bongbong Marcos po, ang nagpapatigil netong flood control. Kaya ang dami pong umaaray sa mga taong ito na mga involved dahil tapos na yung maliligayang araw nila Saka 'di ba tinanggal ni Pangulo ang budget ng DPWH kaya nagiiyakan sila. Nagiiyakan sila. At ngayon po yung mga 18 kargador po na bumabalikwas na kasi unang-una po dito yung kahapon, sabi ni Baligon, hindi daw kasama si Kiko Pangilinan. Tingin mo bakit tinatras niya yun? Kasi nga nabisto sila dun sa video, pre. Hindi nila alam, mga kababayan, naka-vlog yun. Naka-vlog pala si Sharon Cuneta ron sa staff niya. Alam mo, isang option dyan, bakit po umatras si Kiko Pangilinan, ay si Baligod na baliw. Kasi po, unang-una po, civilian si Sharon Cuneta. Correct. Sinama nila sa picture. Ngayon, false accusation yon. Maaaring silang tagtarin ng demanda ni Sharon Cuneta. Si Kiko Pangilinan po, okay. Kasi freedom of speech ang ilalaban nila doon Pero si Sharon Cuneta po, yari po sila doon dahil civilian yon. Private individual. Ngayon, yan po ang kinakabahan nila. Kaya, dali-dali po nilang inatras. Kasi,
na gaya nga ng sinabi ni Pico, meron pong kopya sa vlog sa Marawi para magbigay ng pasasalamat yung mag-asawa, pero tinwist po nila yung narrative. Ngayon, kaya si Sharon Cuneta po, galit na galit. Gigil na gigil talaga. Takot na takot sila ngayon. Yari kayo ngayon. Tapos kayo. Babalikan sila. Babalikan. Kasi ang sinabi nila ron 2022, pre. Ang ano nila 2022 daw nag-deliver sila nga kay Pangulo. So parang ang kinalabasan nun, yung picture na yon, yung pinakita nila is 2022 rin. Kaya inilabas ngayon ni Sharon Cuneta yung video na eto lang yon sa Marawi lang yon nung pumunta sila sa Marawi. Eto lang yon, etong taon lang na yun. Kaya nabulilyaso talaga sila, pre. Galit na galit si Sharon Cuneta. Debunk sila. Buta. Galit na galit si Sharon Cuneta doon. Makikipag-ubusan ng pera yan si Sharon Cuneta sa kanila. Cuneta yan. Oo, makulong lang sila. Cuneta yan eh. Diba? Yung ginawa nila na yun na binago nila yung pinake news nila yun na ganon. Kahit bawiin yun ni attorney, mga kababayan, eto yung kasi damage has been done. Wala na yun. Putik yun kay Lacson nga lang, nakakatawa, di ba? Nasa helicopter daw ni Saldico, yung pala, nirentaan ni may nakalagay pa dito ni Lacson, for president. For president. Nirentaan ni Lacson yung helicopter, iniba nila, hindi daw Ang dami talagang sablay, pre. Tapos nakakatawa pa rito, pre. Yung dagdag nilang, after nila magdagdag ng 4, itong si Mike Defensor, biglang salita na naman ng bakalas na namin ito. Kasi ganun kasi, mga kababayan. Pag nag-start na ang Blue Ribbon Committee talaga, regarding dyan sa na yan, sa flood control issue na yan, iimbitahan kasi talaga sila eh. Yun yung iniiwasan nila, pre. Diba? Iniimbitahan nga sila sa ngayon, cross-examine. Diba? Tinanggihan nila, hindi sila pumunta. Doon pa lang sablay na sila. Doon pa lang halatado mo na gumagawa lang ng publicity. At take note yung pre, magulat ka na lang, diba? Puro vlogger yun. Puro vlogger. Kumuha ng crowded ang puta. Tawa ako ng tawa doon. Vlogger po naman ang alam. Yung mga vlogger po nila, matibay yung mukha noon. Sabi po nila, wag maniwala sa mainstream media. Tayo po, hindi natin gagawin yun, mga kababayan. Kasi tayo po, mainstream media na yan eh. Andyan na po yan na marami nang pinatunayan. Tapos, nakahawak lang ng camera itong mga putang inan to. Akala mo sila na, kami po ni Pico, hindi po natin sabihin sa inyo na ganito. Nagre-react lang po kami. Sila po, may mga research yan. May mga research sila. May mga bini-verify nila mismo. May mga contact sila mismo sa mga politiko. Kami po nagbibigay reaction lang. Hindi po kami katarantado ng BDS vlogger na sa inyo lang kami maniniwala, dito lang kayo maniwala. Tarantado. Di ba? Nakakatawa nga doon, pre. Parang ang pinapalabas nila, ang naratibo nila ngayon pagdating sa media is bayaran. Di ba? Kaya dinawit nga nila nag-plug. Kasi kaya sabi niya, nagawit yan si Arnold Cabio. Kasi nga, suking-suking ni Arnold Cabio si Ping Lacson. Sa bawat interview, bawat expose ni Ping Lacson, suking-suking si Arnold Cabio, tsaka ni Connie Season. Kaya siyempre, nagigil sila, nadedebunk sila ni Arnold Cabio. Di ba? Yun, dinamay na, pati si Ramon Tulfo. Ramon Tulfo. Kasi di ba pa-interview kay Susan. Pipiling ko doon na trigger sila eh. Yung kay Susan Rodriguez. Kay Susan Rodriguez eh. Vlog na yun. Tapos ito, nadamay na rin po si Chis Escudero. Siyempre, pumaligtad eh. Abangan nyo, madadamay niya si Joel Islord. Diba? Malamang sa malamang, pre. Baka na rin. Batuhan na to ng 4 na maleta, 5 maleta. Ganun, diba? Ayan nga eh. Kaya, dapat umaattend po yan. Ngayon, nantayin natin sa pagbabalik netong session, pagkatapos po ng SONA, tingnan natin kung talagang pupunta yung mga yan. Kasi ngayon daw, ngayon daw, may mga nagtatago na. May mga nakukonsensya na. May lumabas may nag-viral, pre, na yung isa na nagsabi na siya yung isa sa mga tumiwalag dun sa 18 ex-Marines, diba? Tumiwalag siya dahil hindi niya daw pumasikmura
yung pinapagawa sa kanila. At marami siyang in-expose. Oo. Sa yung credibilidad kasi pre, yun yung pinangahawakan din ng isang 18X Marines na yun. Na hindi niya kaya magsinungaling talaga. Kaya nga sabi ng mga iba, bakit daw binabatikos natin ang mga Marines? Mga kabayan, hindi po. Ang Marines po, sabi ni Kirobin, Marines yan. Ngayon mga kabayan, ito na po tayo. Kung talagang Marines ka, dapat katulad ka ng Magdalo. Bakit ka mo? Yung Magdalo po, natunugan nila, Kurakot si Gloria. Wala po silang hiningi na politiko, inintay na politiko. Sila po mismo ang kumilos. Kaya nga na sinabi ni Kerubin na legit Marines, may Medal of Honor. Kung Marines ka, noon pa man, alam mo na yan, in-expose mo yan. Tama. Wala namang pumipigil sa'yo eh. Kaso hindi, kailangan pa nila ng politiko, kailangan pa nila ni Mike Defensor, kailangan pa ng baligod. Hindi po expose yan, scripted yan. Kaya nga, alam naman natin, diba? Alam naman natin, pre, yung kagunggungan ni Baligod nung panahon nung, diba, akusa siya, ay Miriam, diba? Oh, doon pa lang ano na sila sablay na sila Ador Mawanay ba yun? Diba? Tinagtad yan ni Miriam Defensor dahil sa sobrang kasinungalingan niya. Kahapon, ito yung statement, kinabukasan, iba. Ganun ba dapat paniwalaan nyo? Sa bawat statement, pinanunumpaan mo yan. Hindi ka na pwedeng magdagdag o magbawas pag nagawa mo na yung affidavit. Oo. Ang nangyayari kasi, mga kababayan, pinagloloko ang taong bayan nitong mga to. Kasi nga, malapit na ang eleksyon, diba? So, pine-prepare na nila yung mindset ba ng tao. Na alam naman natin, ito lagi ko sinasabi ko sa live ko to na kahit na negative or positive yan, ang alam nila dyan, magiging publicity yan. Diba? Magiging, diba? Tapos, ayan. Wala signal Yan. Di ba? Hindi ka mas malit. Mas malinaw. Mabaho pa konti. Yan, Yun nga, publicity nga kasi yung habol nila dyan. Saan pinakang target kasi nila dyan, Boss Nyolo? Yung mga bobo. Yung hindi marunong mag-fact check. Karamihan kasi sa mga DDS, di talaga nagpa-fact check yan. Oo, tataka yung mga DDS Diba? Mga babayan, sabi ko, pagkakausapin po namin ngayon ng Pangulo na etong 7,000, meron po tayong 7,100 island. Yung DDS po, lilipat na natin sa isang island. Doon lang sila, mga taka kayo. Mga taka! Putangin ninyo, mga DDS. Akalain nyo yung vacuum seat na bigas, galit na galit kayo, matigas. Bobo kayo no? Biruin mo hindi nila alam paano hatiin para sumingaw yung hangin. Tsaka sabi pa nila, wala naman kami nirereklamo sa bigas, matigas. Ang nirereklamo namin, luma. Bobo ba kayo? Kapag naka-vacuum sealed yun, kapag naka-vacuum sealed yun, safe yun. Mga bobo. Ang bobo talaga ng mga DDS. Tapos sasabihin nila, pre, na daw, yung binigay daw ni Pangulo na yun, naka-vacuum sealed. Puro bukbok daw. Yun yung nila, meron silang pinapakita na lumang alam naman natin mga kababayan, basta dyan sa side ng Mindanao, merong mga dyan propaganda na ini-stack talaga nila yung yung bigas, tapos sa kanila iba-vacuum seal. Panira yon sa sa mga kalaban nila sa politiko. Tapos luman-luma na talaga, sindilaw na dilaw. Pinakita, dinebank nga ng mga kasama natin na naandoon sa lokasyon na nagre-repack ng mga bulto-bultong relief goods. Pinakita ron na kung paano ilagay yung mga bigas, timputi na makakain mo talaga. Tsaka si BBM lang po nakawa ng meron po tayong meron po tayong system na ngayon na kapag nasasalanta po tayo at kailangan natin ng mga relief goods, meron po ang DSWD na processing machinery. Meron na po silang processing machinery. Kaya po nilang immediately gumawa ng mga iba't ibang pagtulong dahil
Dahil lang po yan sa Pangulong Bongbong Marcos, PBM lang yan. Nung panahon ni Digong, puta, bukbok ang bigas. Bukbok na mukha niya, bukbok pa bigas. Kaya yung mga ano natin, mga kababayan natin sa Mindanao, especially dito sa Sarangani, Tatabins. Nagrereklamo yung mga taong bayan. Bakit daw hindi puntaan ni Sara? Tumatanggap naman daw sila ng Anli Sabaw. Si Sara nga po, makikita nyo kapag, ang tawag dito, kapag kakain ka lang ng lugaw, naglilista ka pa. Ayop talaga, no? Ibang klase. Ako feeling ko personal ko lang. Feeling ko, dun kaya pinapasulat doon sila kumukuha ng mga pangalan na ilalagay doon sa confidential funds. Confidential fund. Mga ghost employee ba? Mahilig sila diyan mahilig si Sara diyan sa ghost employee. Diba? Kaya nga Kaya nyo mga kabayan, pag-ingat po tayo kasi nakakaawa po yung mga DDS. Iwas-iwas tayo dyan sa mga hayop na yan. Walang maganda mabubuting dudulot sa bansa kundi paninira. Ngayon, pinagtatawanan nila yung pinagtatawanan nila si BBM doon kay Putin. Naku, hindi raw marunong maglagay ng earpiece. Si BBM sa totoosin lang, kaya niya naman kausapin ng nang wala ng earpiece Kaso, syempre, kailangan dahil nga, malay niya ba, kung si Putin ang may depresya, hindi siya nakakaintindi ng English. Diba? May translation ba? Diba, ganun lang yun Dahil sa yung naratibo nila doon regarding sa pagpunta ni Pangulo sa Russia. Kumbaga common na yun Ang babaw na nung sistema na ginagawa nila kasi nonsense kung tutusin mga kababayan, 'di ba tol? Nonsense na pati ba naman earpiece pakikialam i-issue mo pa, 'di ba? Nilagay sa kaliwa, sa kanan daw yung hindi raw nakalagay dun sa kanan. 'Di ba mga tanga? Wala, yun na lang nila yun na lang ibibipas nila kay BBM. Si Digong, wala na. Sa ICC, naka-earpiece. Di na makarinig, tanginan nyo. Ang masaklap nito, naka-diaper pa. Ang masaklap nito, November pa umpisa ng hearing. Di lalong magtatagal yan. Magtatagal, baka mamatay na yan. Next year po tayo. Babalitaan na lang natin umiiyak lahat ng DDS, di ba? Lahat mga DDS dyan. Kasalanan nila, nila Cayetano sa kanila, Marcoleta, Robin Padilla. Tinulungan si, Batong Makatakas instead na may kasama na kahit pa paano magkakamustahan ba, boss? Okay ka lang ba dyan, okay ka lang ba dyan? Jogging sila doon. Sabi nga niya, di ba, lulutuan niya. Gusto niyang pagsilbihan si Digong doon sa ISIS. Kaya nga bobo nga logic nila Tsaka, hindi naman kasi pwedeng hindi, si Bongo, si Bato, hindi pwedeng makapunta doon sa ICC. Kasi nga po, wala pong witness si Digong. Wala pong tatayong witness kay Digong, wala pong tutulong sa kanya. So, nararapat lang na nandun talaga sila para kahit papaano, may maidepensa naman si Digong. Kasi kung wala, lalamunin ng prosecution si Digong doon. Saka si Garba, nandun pa si Lascanya, si Matubato. Kompleto, Ricardo, ang witness na nandun Ang kasi dito, pre, itong si Bongo, ang mindset niya mga yan, si Bongo, si Bato, ba't kami papahuli? Mapapakinabangan pa namin si Tatay Digong. Bata pa kami. Si Tatay kahit pa paano, matanda na yan, mamamatay na yan Diba? Pero kami may magagawa pa kaming diba, mga katarantaduan dito sa Pilipinas para sa pamilya namin. Ganun yung mga mindset niya mga yan Kaya hindi talaga papahuli. Alam mo, hinihintay ni Bato tsaka ni Bongo. No. Sa isip-isip niyan, mamatay ka na, Digong. Dito po. Kasi pag namatay wala na, pre. Saka puta, bubulusok yung boto sa kanila, pre. Yun yung inaantay nila, yung kagaya nung nangyari, di ba, kay dati. Kay
asawa Cory. ni Cory, di ba? Puta, pagkamatay na pagkamatay, takbo bigla, di Oo, ba? pero di nangyari kay Cory. Puta, sagasa yung boto, di ba? Di ba nga hindi nangyari kay Cory? Oo, ganun na ganun. Kaya, sigurado yan, yung mga yan, nagdadasal yan na mamatay na si Digong. Di, tsaka pag namatay si Digong, case close yun. Oo. Oh, case close. Ewan ko kung didiretso pa. Pero idediretso yung pre. Bato at Bongo? Oo. Didiretso. Kasi maraming sangkot pa eh. Ilan pa yung uhulihin? 5. Oo. So, kumbaga yan, magdedire-diretso pa yan. Ako naniniwala ako pre, na ano yan, tatagal yan ng mga 10 years, gano'n. Oo. Si Digong 10 years? Kung tatagal nga. Hindi, pero kasi yung mga kasamahan niya eh. Ikaw ba naniniwala ka, di mahuli yan? Ako naniniwala mahuli rin yan. Bato? Oo. Oo, mahuli yan. Alam na, ako feeling ko alam na nila kung nasaan. Pero syempre, politika pre. Oo. Diba? Hindi natin masabi yan eh. Hindi natin masabi yan. Politika yan eh. Kaya, may nagpro-protekta talaga dyan. Oo, pero hindi naman habang buhay makapagtago. Mahahabol at mahahabol ka pa rin ng batas. Di ba? Oo. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when